We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. COMELEC nag-iikot na sa mga barangay sa Batangas City para magpaskil ng listahan ng mga opisyal na kandidato sa eleksyon. Samantala nasa 17 kandidato sa Batangas, hinaina ng show cause order dahil sa umano'y premature campaigning. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, habang papalapit itong barangay and SK election ay mas nagiging abala pa raw itong Commission on Elections o COMELEC. Mahigpit din sila sa paalala patungkol sa Fair Elections Act. Nagbabara barangay na ang COMELEC Batangas City para iabot sa mga tauhan ang listahan ng mga opisyal na kandidato para sa barangay and SK elections. Gabay ito para makita ng mga tatakbo ang pangalan nila at maitama kung may mga pagkakamali. Sabay niyan ay ang pagpapaalala pa rin sa mga hindi dapat gawin sa pangangampanya. Lalo at may kinumpirma ang COMELEC Batangas na may 17 kandidato sa lalawigan ang nahainan ng show cause order dahil umano sa paglabag sa Fair Elections Act. Sa Batangas City, may isa raw na sampulan nito dahil umano sa pagpaparamdam sa social media. Hindi na pinangalanan ng kandidato. May show cause order na pinalabas. Although in Batangas City, there's only one. I think online. Ini-evaluate rin daw nila ito at iniakyat sa head office. Ayon sa COMELEC, pinagpapaliwanag nila ang kandidato hinggil dito. Ang mga kandidatong mapapatunayang lumabag sa Fair Elections Act, maaring ma-disqualify ayon sa COMELEC. If there is merong cause, magtutuloy-tuloy ito ang investigation. No? Sisagawa for disqualification. Ayon pa sa komisyon, patunay raw ang mga inihaing reklamong ito laban sa mga pasaway na kandidato na may nagbabantay sa kanila. Dapat daw tandaan ng mga tatakbo na pinahihintulutan lamang silang makapangampanya simula October 19 hanggang 28, 2023. Ivy, sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot na sa mahigit 1,400 yung na-issuehan ng show cause order sa buong bansa. Maglulunsa din daw sila ng tinatawag na Task Force kontra Bigay. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mag-asawang sakay ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa cargo truck sa Tuwi, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na nakauwi pa sa barangay Akle, Tuwi, Batangas ang mag-asawang ito matapos sumalpok sa kasalubong na cargo truck ang sinasakyang motorsiklo gabi noong linggo. Sa investigasyon ng otoridad, patungo sa bayan ng Balayan, Batangas ang cargo truck nang makasalubong sa kabaan ng National Highway na sakop ng barangay Putol, Tuwi, Batangas ang motorsiklo. Ito pong motor natin ay masyadong mabilis po ang takbo at sa hindi po inaasahang pangyayari ay kinain po niya yung linya po ng truck na naging resulta po para bumangga po siya sa left portion po nitong truck. Sinubukan pa umanong iwasan ng driver ng cargo truck ang motorsiklo ngunit hindi na nito kinaya at nasalpok ang mag-asawa. Tumilapon pa raw ang back rider habang naiwan naman malapit sa motorsiklo ang rider. Naisugod pa sila sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Pansamantalang nakadetain sa Tuwi Police Station ang truck driver. Ayon sa pulisya, nagkaroon na raw sila ng pag-uusap sa pamilya ng mga biktima para sa gastusin sa pagpapalibing sa mga kaanak. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ng truck driver. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, Ang mangyari po na wag po nating pakabilisan ang ating pagmamaneho. Isipin po lagi natin na may mga mahal tayo sa buhay na nag-iintay po sa ating mga kabahayan. Mangyari po sana, paulit-ulit po nating ipapaalala na magsuot po sila ng protective gear. Kung sa may suot po sila ng ganito pong mga protection po, ay maaari po na nabuhay sila kung magkaroon po ng aksidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Umano'y karera ng dalawang sasakyan sa bypass road sa Lipa City, Batangas na uwi sa disgrasya. Isa sugatan. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Humaharurot ang dalawang kotseng ito na animoy nagkakarera hanggang sa masapul na pulang kotse ang isa pang kotse na nakatigil lang sa unahan. Ang viral video na yan, nakuhanan sa bypass road ng Barangay Inusluban sa Lipa City. Sugatan ang driver ng pulang kotse na kaagad dinala sa ospital. Report sa atin dito kasi may na-aksidente na sasakyan. Pero ongoing yung investigation natin dahil doon nga sa nakita natin na video na nag-viral na parang nagkakarera. Nasaksihan pa ng security guard na si Christian ang pag-ikot ng pulang kotse sa lakas ng pagbangga. May narinig kami pumutok na gulong. Boom! Nakita namin dito, kinaladkad na dito yung kulay green na sasakyan. Tapos yung pula umikot doon sa unahan na yun. Nagkaayos na raw ang magkabilang panig ng mga sasakyang sangkot sa disgrasya habang pinaghahanap pa ang driver ng puting sasakyan. Ayon sa Lipa City Public Order and Safety o SIPOS, ipinagbabawal sa mga bypass road ng street racing. May ordinansa po tayo ng against illegal street racing. Yan po ay 5,000 nga ang penalty. Parang kinoconsider din na pa-revoke sa LTO lahat na may involved sa illegal na street racing natin na yan. Dapat dahan-dahan lang talaga. Ginawa yung bypass road na yan, hindi para for racetrack. Kaya ongoing yung coordination natin sa LTO. Kumakala pa raw ng ibang impormasyon ng LTO para sa kanilang investigasyon. Sinisikap na makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng kotse. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga motorista dismayado sa panibagong taas singil sa mga produktong petrolyo. Production cut ng mga bansang Saudi Arabia at Russia dahilan ng taas presyo ayon sa DOE. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Sa ika-11 sunod na linggo, muling sumipa ang presyo ng langis sa bansa. Ipinatupad ngayong araw ang 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na dagdag singil sa gasolina, kerosene at diesel. Dahil dyan aabot na sa 69 pesos 30 centavos ang kada litro ng diesel sa gasolinahang ito. Kaya ang rider na si Jonathan, hindi na kinaya ng kanyang budget na ipa-full tank ang kanyang motor. Apektado na nga raw ang kanyang kabuhayan dahil imbes na makarami raw ng mga tanggap na i-deliver, pinagkakasya na lang kung hanggang saan abutin ang 200 pesos sa budget sa diesel. Sarili naming kwan ang ginagamit. Tapos, halimbawa, malayo yung area namin, ay maapektuhan. Sa halip na ang budget namin ay 150 or 200, nagiging mas malaki lalo na po pag nag-area. Malaking sa suldo. So, pupunta sa paggasolina. Maging ang negosyanteng si Ryan, apektado na rin daw ang kita. Hindi namin ma-budget ng ayos kung paano namin mapapataas yung aming presyo. Dahil syempre hindi naman natin masasabi dahil yan kaya ang gasolina, kailangan namin yan. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaring magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo hanggang Disyembre itong taon dahil pa rin sa voluntary production cut ng mga bansang Russia at Saudi Arabia at idagdag pa raw ang supply disruption sa Libya na naapektuhan ng bagyo kung saan 4 na oil firm ang nag-shutdown. With that, parang mas naging tight yung supply out ng buong mundo. So kung tataas ang demand and then may kakulangan o may tight ng supply, talagang pumapataas ang presyo. Dahil sa walang humpay na pagsipa sa presyo ng langis, nagkaroon ng pagpupulong kahapon ang House Committee on Energy kasama ang Department of Energy at ilang representatives ng oil companies. Dito tinalakay ang posibilidad na pagrekomenda ng pansamantalang pagtanggal sa oil excise tax hanggang Disyembre. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Umano'y marumi at mabahong tubig mula sa gripo, reklamo ng ilang consumer sa isang barangay sa San Pablo City, Laguna. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos 2 taon na raw na naninirahan sa Barangay San Gregorio, San Pablo City, Laguna ang residenteng si John Ray at reklamo niya ang halos hindi na mapakinabangan na tubig gripong isinusupply sa kanila. Kasi unang-una mabaho, pangalawa putik yung lumalabas, pangatlo kahit mag-filter ka, yung filter mo na ilalagay siguro 2 to 3 hours, magiging itim na. Ganyan po kadumi ang tubig dito. Matagal na raw problema ng mga residente ng Barangay San Gregorio ang tubig na isinusupply ng Prime Water Infrastructure Corporation sa kanilang lugar. Hindi magamit pagluluto. Sa paglalaba, ang puti mo naninilaw. Nangangamba na rin sila ngayon para sa kanilang kalusugan dahil sa maruming kalidad ng tubig. Hindi talaga potable yung water dito. So nakakatakot gamitin, lalo na sa akin, may baby ako. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, walang kaukulang water permit at Certificate of Public Convenience ang Prime Water sa Barangay San Gregorio sa San Pablo City. Paglabag daw ito sa Section 15 ng Public Service Act. Nag-issue tayo ng show cause order. Pinagpaliwanag natin sila bakit nag-ooperate sila na walang kaukulang CPC. Dapat may action silang gawin para ma-address yung reklamo na yon. May inisol na tugon na raw ang Prime Water sa ahensya. Ayon sa Prime Water, yung water quality na kaya nakakaproblema dahil nga sa mga activities na ganon. Yung scheduled maintenance, flushing, linis ng tangke, nakakapagdulot din yan ng mga dumi sa pipelines, nakakarating hanggang sa bahay-bahay. Magpapatuloy ang investigasyon ng NWRB habang pinoproseso ang aplikasyon ng Prime Water para sa kanilang mga permit. Sinubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa Prime Water Infrastructure Corporation para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang tugon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ilang printing shops sa Batangas City nagsimula ng tumanggap ng orders ng mga nagpapagawa ng campaign materials. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagsimula ng mag-imprenta ng mga campaign materials ang printing shop ni Arnel noong pang nakaraang linggo. May mga tarpaulin, image cards at flyers na silang nagawa. Pinakamarami raw nilang naimprenta ang 1,000 flyers ng isang kandidato. Pero yung mga nagpapagawa, alam naman nila po yung mga standard na pwede nila ipagawa. Sa ngayon po, ang sinusunod po nilang standard size ay 2x3. Ang shop naman na ito ni Nanay LV, nakaabang na ang mga sample t-shirts para sa mga nais magpagawa sa kanila. May kandidato na ring nagpagawa ng pamaypay. Kumpara raw noong nagdaang national elections, mas kakaunti lang daw ang mga nagpapagawa ngayong barangay and SK elections. Pero aasahan daw nilang dadagsa ang mga magpapagawa habang papalapit ang Oktubre. Sana ngayon, panahon na ito, sabihin na eleksyon, dapat yun talagang dire-diretso ang aming trabaho. Ngayon hindi na eh. Ayon sa Commission on Elections, maaari naman daw magpagawa ng mga campaign materials pero iginiit nilang hindi pa maaring ipamigay o idikit ang mga ito at hindi pa maaring mangampanya hanggang October 18. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato na dapat sumunod sa itinakdang sizes ng mga campaign materials. So, yung mga giveaways, hindi naman yung bawal magpagawa, pero huwag na lang gamitin dahil hindi pa naman campaign period. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Road signages inilagay na sa Barangay Tingga Itaas sa Batangas City upang maiwasan umanong aksidente sa lugar. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, 5 road signages lang muna ang inilagay ng TDRO Batangas dito sa kurbadang bahagi ng Barangay Tingga Itaas upang magsilbi umanong babala sa mga motorista lalo na sa mga kargadong sasakyan. Halos araw-araw dumadaan sa bahaging ito ng Barangay Tingga Itaas ang delivery truck driver na si Mang Pat. Nagde-deliver kasi siya ng mga alagang baboy mula Batangas City papunta sa Calamba City. Perwisyo na raw para sa kanyang maituturing ang mga lubak sa daan at minsay mabibilis na mga kargadong sasakyan na nakakasalubong niya. Sobra sigurong bigat sa pangarga, ma'am. Ang kalsada natin, lubak-lubak kasi yan eh. Dapat ayusin na para maganda ng pagano sa mga sasakyan. At bilang tugon sa umano'y dumaraming bilang ng aksidenteng naitatala sa
sa lugar. Naglagay ng mga pansamantalang road signage ang Transportation Development and Regulatory Office o TDRO sa bahagi ng kalsadang sakop ng Barangay Tingga Itaas upang magsilbing gabay ng mga motoristang dadaan sa lugar. Yung ating mga motorista na hindi taga rito, yung hindi kabisado yung lugar ay may inform na kinakailangan na magmaneho ng mas maingat dahil sa kurbadang daan. Ito yung bali nagdudugtong galing sa ibang municipalities, kaya napakahalaga ng daang ito. Ayon sa TDRO Batangas City, tinatayang aabot sa 20,000 mga sasakyan ang dumaraan sa lugar mula sa iba't ibang bayan. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang pamunuan ng TDRO sa City Engineer's Office kaugnay sa paglalagay ng street light sa lugar para na rin sa kaligtasan ng mga motorista tuwing gabi. Maganda yun, para rin sa lahat yun. Yung kalsada sana mapatungan na, malagyan na ng espalto, ganun, mapantay na. Sabi naman ng DPWH, may plano na ng pagsasaayos ng naturang kalsada. Actually, ongoing ako dyan. 2 yung project ko dyan. Yung mga sira-sira dyan. Yes. Re-reblock na yan. Hindi kaya ng maintenance ko yan. Half lane lang naman eh. Ace, ayon sa DPWH Batangas, sinabing posibleng bago matapos ang taon ay may sasaayos na ang mga lubak sa kalsada upang iwas disgrasya na rin sa mga motorista. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Bea Alonzo na ilang daw kay Dennis Trillo sa simula ng Love Before Sunrise. Samantala, Michael Diaz at Megan Young may bagong hairstyle bilang pamamaalam sa kanilang karakter sa Royal Blood. Narito ang report ni Hazel Alviar. Inamin ni Bea Alonzo na nailang siya kay Dennis Trillo sa unang araw ng taping nila ng Love Before Sunrise. Inilarawan ni Bea si Dennis bilang familiar at madali niyang pagkatiwalaan sa kanilang mga eksena dahil dati na silang nagkasama sa isang network. Pero nanaig naman daw ang pagiging mga aktor nila kaya nagawa nila ng maayos ang kanilang mga eksena. Bilang pamamaalam naman sa kanilang mga karakter sa Royal Blood, nagpagawa ng bagong hairstyle ang real-life couple na sina Michael Diaz at Megan Young. Napapanood ang dalawa sa serye bilang mag-asawang Christoph at Diana. Abangan ang mga kapanapanabik na eksena sa huling 4 na gabi ng Royal Blood. Samantala sa Maging Sino Ka Man ngayong Martes, unti-unting tatanggapin ni Monique ang bago niyang buhay. Hihingi na kaya siya ng tulong sa kanyang ina sa gitna ng panganib? At mabubuking na ba ni Carding ang sikreto ni Monique? Ang mga eksenang yan tutukan sa Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 18 estudyante sa Sablayan Occidental, Mindoro isinugod sa ospital matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga at pagkahilo. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nahirapang huminga at nahimatay ang mga estudyante ng Yapang National High School sa Barangay Batong Buhay, Sablayan Occidental, Mindoro. Una raw munang isinugod ng MDRRMO Sablayan at PDRRMO Occidental, Mindoro ang 5 estudyante sa ospital alas 2 ng hapon kahapon. Meron po mga iba na mga medyo nahihirapan ng huminga. And then kaya nagpadala na rin po ulit kami ng dagdag na ambulansya. Sa kabuuan, 18 estudyante ang naisugod sa ospital. Nilapatan daw sila ng first aid. Ayon sa MDRRMO, brownout sa paaralan. Posibleng nainitan ng mga estudyante dahilan ng pagkahimatay na mula sa iba-ibang grade level. Pansamantala raw sinuspinde ang pasok. Pero interview po nila ay mga dahil daw po sa init, possible na dahil hindi naman sila masyadong uminom din ng tubig dahil brownout din sa kanila. Sa abiso ng ospital, dahil umano sa matinding stress, nerbiyos at takot kaya nakaranas ng hirap sa paghinga at paninigas ng kalamnan ng mga estudyante. Nakalabas na rin daw agad sila sa paggamutan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Lalaking umano'y nanugod at nagtangkang manaksak sa isang bahay sa Balayan, Batangas, sugatan sa pananaga. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 46 anyos na lalaking si Donato Muñoz, residente ng Barangay Lanatan, Balayan, Batangas matapos tagain ng 31 anyos na si Edmond Degala, residente rin ng kaparehong barangay. Sa investigasyon ng pulisya, sumugod si Muñoz sa bahay ni Degala at tinangkang saksakin ito, ngunit nakaiwas si Degala. Dito na umano kumuha ng itak si Degala at tinaga si Muñoz. Yung suspect ay lasing, nagkakapuntahan ng konti ng medyo hindi magandang pag-uusap. Yung suspect ay sinubukan siyang saksakin ng dala-dala nitong kutsilyo. Sugat sa kaliwang braso at kamay ang tinamo ng suspect na kaagad namang isinugod sa ospital. Dating alitan ng suspect at biktima ang tinitingnang motibo ng pulisya. May hindi po sila pagkakaunawaan previously po ng suspect. So nung nakainom po yung suspect, nabubuhay po yung sama ng loob po niya rin po doon sa victim po. Pareho nang nasa kustodiya ng Balayan Police Station ang dalawang lalaki na mahaharap sa kaukulang reklamo. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa suspect at biktima para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng pulisya, Huwag po nating pairali ng init ng ulo. Lahat po ng bagay ay maaaring pag-usapan. Pag-usapan po natin ng isang bagay ng hindi nakainom. Mas mabuti po na bilang kapitbahay, inyong kasundo at hindi po kaaway. Magtutulungan po tayo, hindi po kayo magsisiraan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga nakalaylay at putol-putol na mga kable sa isang barangay sa Lipa City, Batangas, nagdudulot ng pangamba sa mga residente at motorista. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung mapapadpad ka sa bahaging ito ng Barangay Latag sa Lipa City, mga nagsala-salabat, putol-putol at nakalaylay na kable ang sasalubong sa'yo. Tiyak daw na sabit ang aabuti ng mga motoristang hindi pamilyar sa lugar. Sakit sa ulo na raw yan ng mga residenteng nakatira rito. Posibleng mangyari dyan, sumabit yan o mahihila yan lahat. Ngayon, syempre, yung mga residenteng nandito, delikado. May isang buwan na pass. Ganyan. Lubhang peligroso raw para sa mga dumaraan lalo na tuwing gabi. Ang abot kamay ng mga kable, takaw disgrasya. Sumasabit pa rito ang mga malalaking sasakyan gaya ng truck. Ang ikinatatakot pa ng ilan ang posibleng pagbagsak ng poste. Baka kami matumbahan ng poste. Kung nahalik, yung mga nakalawit na iyan. Karamihan daw dyan mga linya ng telecommunications company, pero hindi rin daw nila tiyak kung alin ang live wire at alin ang hindi. Kaya ang gusto nila, maayos na ang buhol-buhol na linya. Di siyempre malinis yan. Kaya may malalaking truck na yan. O, yan o. Aksyonan agad dapat. Kailangan lalong sa madaling panahon. Kailangan i-aksyonan nila agad. Ayon sa barangay, ilang beses na raw silang nakipag-usap sa pamunuan ng telco para tugunan ang problema sa mga inirereklamong kable. Tinitiyak daw na maisasaayos na ang buhol-buhol na problema. Habang panahon ngayon, ay siguro i-assurance natin. Kung sakali mang hindi sila umaksyon bago mag-Biyernes, ay ako talaga hindi tumitigil hanggang ang kaligtasan ng mamamayan ng Barangay Latag. May order na raw sa kanila si City Councilor Merlo Silva na Committee Chair on Public Utilities. Sa ipinadalang mensahe ng konsihal sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na ipatawag na raw nila ang concerned group para rito. Wala pang tugon ang telco sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog nang hinga nito ng pahayag. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagdesisyon na ang Senado ngayong araw na ipakontempt ang babaeng amo ng kasambahay na si LV Vergara dahil sa kaso ng umano'y pangmamaltrato ni Franz Ruiz kay Nanay LV. Sa ikatlong Senate hearing, inaprubahan ni Senator Jinggoy Estrada ang motion na ipakulong na ito dahil sa aniyay patuloy na pagsisinungaling ni Ruiz. Pinaninindigan kasi ng amo ni Nanay LV na nakuha ng kasambahay ang mga sugat nito dahil sa pakikipag-away sa mga dating kasamahan sa trabaho, bagay na hindi pinaniniwalaan ng Senador. Sa Pasay dapat unang ikukulong si Ruiz pero binawi ni Estrada na sa Senado na ito ipakontempt. Dumalo rin sa pagdinig ang testigong si alias Dodong na pinagbabaril kamakailan, pati na ang dalawang iba pa na sina alias Patrick at alias JM. Nakatakdang isailalim sa polygraph test o lie detector test ang amo ni Nanay LV pero iginigiit ni Ruiz na sumailalim din dito ang tatlong testigo.
Mga kapuso, mahina at hindi umaabot ngayon sa bansa ang habagat pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umaabot at magpapaulan sa Mindanao. Sa iba pang bahagi ng bansa, posibleng mainit at malinsangan ang panahon pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Calabarzon, Mindoro, Romblon at Marinduque. Posible naman ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Palawan. Dapat ding maging alerto ang mga residente ng Visayas at Mindanao dahil may tsansa rin ng ulan. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maghanda pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, September 20, makakaranas ng 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang lungsod ng Lipa, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng pagpapalit ng mga nakahandusay at nabubulok na mga poste sa Barangay Sabang, pagsasagawa ng tapping pole at paglalagay ng transformer sa Barangay Marawoy. Samantala, bukas din makakaranas din ng 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang bayan ng Cuenca. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod naman ang clearing ng mga linya. Sparkle U Stars masayang nakibanding sa kanilang fans sa isang sikat na pasyalan sa Santa Rosa City, Laguna. Narito ang report ni Paul Hernandez. Banding sa thrill rides. Kaliwat ka ng selfies at meet and greet ang maagang Christmas treat ng GMA Sparkle Stars kasama ang fans sa isang theme park sa Santa Rosa City, Laguna. Kitang enjoy sa weekend getaway ang mga supporters ni Anjay Anson, Roxy Smith, Vanessa Peña, Lauren King, Princess Aliyah, Michael Sager, Abdul Rahman at Zephanie na aabangan sa bagong programa ng GMA Network na Sparkle University o Sparkle U. Napakasaya and I'm so happy na makakabonding ko sila bago mag-ere ang Sparkle U. As a little thank you for them. Sumigaw po talaga, hindi ko kaya. Todo bigay. Once in a lifetime experience po. Sobrang saya lang na kasama mo yung mga taong sumusuporta sa'yo and syempre mga mahal mo. Hindi nagpaawat sa hiyawan sa mga makapigil hiningang extreme rides. Pandemic pa, di ba? Gustong-gusto na namin mangyari to. And wala, sobrang happy namin. I'm super thankful and super excited na makasama pa sila ng mas matagal and sana maulit to. Yeah. Masayang Sparkle U Stars na naibahagi raw nila ang naitatagong kulit sa mga fans. Dapat daw abangan ang Sparkle U dahil tiyak na makaka-relate ang Gen Z sa pagtalakay sa ilang pinagdaraanan ng mga estudyante. Friendship sa school. Kasi nag-enjoy lang din naman ako sa mga taong nagsusupport din sa akin. Lubos ang pasasalamat ng Sparkle artist. Ramdam daw nila ang taus-pusong pasasalamat sa kanila ng mga taga-suporta. Laging after show lang yung bonding namin, but now, yung isa sa mga paborito kong ginagawa, which is yung magpunta sa amusement park, kasama ko na sila. At sobrang saya lang na to na parang gift na rin sa kanila and it's just a very, very fun time. Stay strong and always be... Ayun naman, absolutely. Mas naging memorable pa ang gabi sa sparkling performances nila. Abangan ang newest GMA program na Sparkle U na magsisimulang magpakinang ng inyong mga gabi sa October 1. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuhuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.